Camiguin Island. Tama ba? Diba Camiguin Island siyang may pinakamaraming vulkan. Vulcan capital of the Philippines. Siya yata active volcano. Pero di pa naman sila ito po nag-alboroto. Nasipit, no? Di ba nasipit in CDO? Tapatan lang sila. Camiguin. Hindi sure kung Camiguin ba yan. Hula-hula lang itong akin. Okay, so ito na yung mga pulo-pulo ni Tulango, no? Tulango Island. Tapos ito ay si Mactan Island. Ayun. Tulango, Mactan, tapos runway. You can base your phone. Tapos yun yung may Mega World ay di ba lang? Wala, ayaw ko na yan. Dami ko ng ganyan. Now on our game, so the title of the game is #FunGame. All you must do is to open your selfie album, as we will be asking you to show us different kinds of selfie. The first guess to show us the photo or the exact photo that we are looking for gets to bring home vouchers from specific. Okay, wala ako niyan. So we'll be looking for 2 more winners. So for the first selfie, can you show us a mirror selfie? Wala ako niyan. Hindi sa selfie, sorry. Vlog lang. Winner here by VILT. Okay, balik tayo kay Lapu-Lapu. Ayan o. So, Ulango Island. Ito naman si Mactan Island. What about a selfie of you inside runway the aircraft? Mactan International Airport. We have a possible winner at the back, seated by the window. Tapos Cebu. Congratulations to all Yan o, Metro Cebu. Napakahaba niyan, no? Napakataas ng strip. Mula doon sa Liloan, Consolacion, Mandawi, tapos Cebu City, hanggang dito sa may Naga, Karkar. Yun, Toledo yung may parang ginigibang bundok. Cebu City. Ang ganda niyan paggabi sana, no? Kasi makikita natin yung super light up niya paggabi si Metro Cebu. Ang ganda ng dagat talaga sa sa Central Visayas. Cebu, Bohol, Camiguin, Cebu, Bohol, and Siquijor. Sana all. Ay, sorry, di pala yan di pala yan Mactan Island ba yan? Mactan Island nga hindi lang tanaw yung yung tulay kasi natatabunan nitong engine. Nice. Okay lang. Yeah, shout out mga Cebuanos. Dito naman na area Toledo.
Diba dati sa mapa lang natin nakikita si ano no, Cebu Island, si province, pero ngayon nakikita natin siya aerial view through airplane. Toledo, diba? Toledo Port. Strategically perfect, no? I mean strategically located, ano ba tawag dyan, basta maganda ang pagka-posisyon ni Cebu City sa Pilipinas kasi nasa gitna talaga siya, kaya nagiging gateway na rin siya, no? Parang second gateway to the Philippines. Kung si Pasay City ang gateway to the Philippines, the second gateway to the Philippines naman ay itong si Cebu. Kasi malapit lang sa Davao, Iloilo, Bacolod, CDO, Zamboanga, Siargao, Butuan, Manila, Pampanga, yung mga ganun, diba? So lahat ng mga domestic flights ay nakikiter ni Cebu. So lahat ng mga international flights na kailangan tawag na ito, connecting flight, so Cebu din sila magko-connect. For example, Davao to Boracay, international pala, so Davao to Singapore for example. Hindi naman, no? Parang meron namang direct flight, diba dati? Hindi ako sure. Or basta Middle East, basta international. So dati Davao Manila, tapos yun sa diretso na. So ngayon Davao Cebu ang layover. Pero ewan ko ba, ba't parang pag ako'y nasa Cebu, feeling ko'y stranded ako. Yun ang nararamdaman ko, yun ang ko, palagay ko kapag ka nasa Cebu ko. Parang hirap mag-exit kasi gala akong tao. Ako yung tipo sa tao na ayaw ko nang ma-corner, ayaw kong turbulence tayo. So ako yung tipo sa tao na gala, sobrang lagalag. Ayoko yung nasa stranded or yung naka-corner, parang walang mapuntahan ba na iba. Kasi for example, Cebu, tapos gusto kong pumunta ng Mindanao or Luzon. So kailangan ko pang sumakay ng eroplano, kailangan ko pang sumakay ng barko para makaalis sa isla, sa lugar, sa Cebu. Samantalang sa Davao, for example, gusto kong pumunta ng Cotabato by bus, by land, pwede, di ba? Punta ako ng CDO, pwede pumunta ng Zamboanga, Butuan, Surigao, by land, di ba? So kaya parang magandang pasyalan para sa akin, magandang pasyalan sa Cebu, magandang puntahan. Pero parang pag doon ako titira, parang wala parang ang mangyayari, kunyari titira, kunyari di ako gala, parang mararamdaman, hindi gala para pupunta ng Cebu, parang mararamdaman ko na parang stranded ako sa lugar, wala akong escape. Si Negros, Panay, wait lang, Western Visayas, okay lang kasi 2 hours lang. Pag tatawid ka ng dagat, pupunta ka ng Bacolod, so big city din, malaking syudad. So from Iloilo City to Bacolod City, tapos ang daming syudad sa Negros, di ba? Negros Oriental pa naman, tsaka Negros Occidental. Tapos sa Panay Island, di ba, ang daming probinsya, merong Aklan, Capiz, Antique, Iloilo. So so madali lang sa akin na mag-escape, di ba, maglalagalag. So sa naman, Eastern Visayas, so Samar, Leyte, okay lang kasi marami din akong mapumuntahan, mapapasyalan, by land, okay na, sobrang sa akin, accessible. So sa Cebu, wala ka talagang choice kundi barko at eroplano lang, dalawa. Tapos kunyari gusto mong mag-ibang dagat, tatawid ka, di ba? So kailangan mong sumakay ng barko, pupunta ka ng Bohol. So si Bohol,
ano lang naman Tagbilaran City lang yung may pinakamalaking syudad sa lugar nila sa kanilang probinsya. So perfect lang si para sa akin perfect si Cebu pa as pasyalan, puntahan. Doon magwawaldas ang pera, nightlife, mga resort, magandang Cebu. So sa Manila naman, yun gusto ko rin ng Manila kasi syempre di ba pinakamaraming lugar, pinakamalaking isla sa Pilipinas, Luzon. So pag nasa Manila ka, dami mo pwede puntahan, pwede ka ng punta kang Tagaytay, Baguio, punta ka ng Bicol, punta ka ng Quezon Province, gaganda kayo ng mga beach, mga dagat din sa Quezon Province. Punta ka ng Ilocos, ganda doon, Pangasinan. Tapos yun, pwede ka rin pumunta ng Davao, Cebu, Iloilo pag nasa Manila. Tsaka mura pa nga pamasahe ng airfare. Kasi mas maraming pasahero, mas mura. So yun, pinaka syudad sa akin or pinakalugar na pwede ko talagang tumira, Davao, Manila and Iloilo. Cebu siya, for leisure lang siya para sa akin So yun ang rason ko naman yun ang reason ko bakit siya para sa akin as leisure lang si Cebu. Hindi siya typical na lugar sa akin para mag-settle down, parang ganun. Okay, so nasa Luzon Island na tayo. Ano yan, mga pulo-pulo, Mindoro. Ano ba yan? So Cebu, Masbate, di naman ano ba next kay Cebu? Hindi ko masyadong memorize yung mapa na. Tama, Panay Island or mga ganun, mga kanlaan yan. Anong isla yan? May isla dito na may parang napakalaking boulder, napakalaking bato, vulkan ba yan? Okay na tayo dito. Thank you for watching. Hindi ko alam kung anong isla to, anong lupa o anong rehiyon, anong probinsya. Pero pansin ko lang, parang wala siyang masyadong puno. Siguro napakainit sa lugar na yan. So, Thank you very much for opening your hearts to help the most vulnerable children and families. To know more about UNICEF programs. Sa mga nanonood dyan, sino nakakaalam, anong isla to? Thank you again for supporting UNICEF. Bakit parang walang puno? Hindi siya green, Parang siyang desierto, brown. So, tansya ko, napakainit dyan. Di ba, hindi siya kagaya sa Bukidnon, Davao, Agusan, Cotabato, na napakalawak ng kanyang lush greenery. Iloilo, green, di ba ang Iloilo din? Pero may mga area sa Iloilo na mga ganyan, tsaka sa Negros. Cebu, si Cebu naman ang kanyang mga shoreline or yung mga coastal areas or mga coastal cities and municipalities, yung gilid sa dagat, so kulay brown din. Yung Trans Central Highway lang ang kulay green, which is ang ganda din. So ang turbulence dati, iniisip ko siya nangyayari lang siya kapag may ulan, medyo may low pressure area or yung medyo masama masabay ulan, gano'n, tsaka malakas yung hangin. Pero eto, ilang beses ako sumasakay ng aeroplano na minipad kasama si Cebu Pacific. Hindi ibig sabihin na maulap is ibig ko sabihin kahit pa ganito yung klima, yung tempo, di ba napakaganda, di ba? Napakaliwalas, pero umaalog dahil nga yan nasa hangin, hindi naman natin nakikita ang hangin, yan lang yung mga mga interpretation, yung mga naiintindihan ko at nalalaman at natutulong sa lahat ng mga biyahe na akala ko talaga dati
umaalog, nagkakaroon na ng turbulence kapag ka may ulan, makulimlim. Pero hindi lang pala yun, hindi basta pag turbulence ang hangin, di ba? Kasi ang laki ng engine, maalog-alog siya, akala mo parang guma lang yun, oops, sige, laban lang. Panoorin ka sa YouTube. Gala Dexter Channel. Tsaka kung titignan mo itong aeroplano, yung aircraft, pati ito kanya mga pakpak, parang lang siya, parang ginamitan lang ng mga pako, didikit-dikit lang na gawa sa pako, pero ano yan, mga nuts, no? May nakalagay, hinge axis panels, hoist point, nose tip, truck TR actuator, axis panel, hoist point, translating sleeve only, oil tank axis door, thrust inhibition lever and pins are under door. Yan, binabasa ko siya. Wow, ganda ng mga isla. Kaso di ko alam kung ano yan. Kung anong isla. Sige lang. At least nag-share ako ng journey. May Cebu Pacific flight journey from Davao to Manila. And welcome to Luzon Island. No? So, share ko ito, Luzon Isla, Island of Luzon. So, pwedeng ito ay Cavite or Batangas. Basta itong lugar na to, di ko talaga alam ito lagi. Ganda na, parang spider wave lang, di ba? Gagamboy yan, gagamboy. Saan ba ko makakahanap? Sinong nanonood dyan na pwedeng makatulong sa akin, makasagot tayo katanungan? Saan tayo makahanap na fly path ng mga aeroplano biyaheng Davao to Manila? Basta lahat ng mga highway or daanan, highway, yung mga fly path ng mga aeroplano dito domestically, para magkaroon ko ng idea, para ilipad natin, tapos clueless ho tayo na saan kaya to, ano kaya yan, di ba? So, para sa akin nakakapagod din, hindi ko talaga nakabisado, hindi ko alam, pamilyar na, di ba? Lagi ko nakikita, hindi ko talaga masagot-sagot yung katanungan kung anong isla, kung anong lugar. So, sino makakapagbigay sa akin ng sagot dyan? Saan ko saan ako makakapili, makakahanap ng parang guide, parang copy or parang blueprint. Basta guide, sketch kung saan yung daanan ng aeroplano na mabiyahe domestically all over the Philippines.
yung palatandaan ko na tayo palanding kasi yung mga ulap lulusobin na natin. Sausaugin na natin yung mga kapal na ulap na yan. Kala ko cotton candy lang or bulak. At yun na yung Laguna de Bay na sa mapa. Kung titinan mo siya para siyang Hugis puso. Prepare for arrival. Cabin crew, prepare for arrival. Prepare for arrival. At mula naman dito, tanong natin yung Kamay Nilaan. Yan o, mga gusali. Kala mo mga pako lang yun o. Skyline of Manila, Metro Manila or Mega Manila or Greater Manila. So mula rito, tanong natin yung Metro Manila. Sa kanyang hipapawid ay kulay chocolate, parang Ovaltine. Ano yan, uulanin sila ng parang baha sa bundok. Ibig sabihin yung parang tubig na may semi-brown. So pwedeng smugs, no? Pero yan, ulan yan, panigurado. Yeah. Dahil mga high-rise buildings, skyscrapers. At bakit naman kaya dito tayo dumaan? So iikot pa to doon sa may Cavite. Tama, sa may Cavite siya. So yun palang nadaanan natin kanina. Yun, parang Batangas, no? Tama, Batangas area. Natin yung Manila. Sana nagustuhan nyo ang natin video journey natin from Davao to Manila. Cebu Pacific Flight Experience 2024. Grabe yung turbulence. Maulan dyan Kaya may aeroplano isa. Sabihin natin. Yan aeroplano. Yan. Tama ba? Aeroplano yun? Ay, hindi pala makita. Sorry. Naked eye, tanaw ko siya. Yun, housing. Ano yan? Housing o factory? Plantation. Okay, higa pa more. Patawag ito, pivoting. Sobrang tutok na tutok yung yung pakpak sa lupa. Dati ako yung nito, takot na takot ako ito dati. Nanihinigas sa katawan ko dati, makalamnan. Mas pagkalapag daming alay. So, ayun, wala na, sanay na ako. Kasi yung turbulence na talaga yung pinakaayaw. Masisilayan yung
Manila skyline. Kasi ano tayo, nasa bandang kanan. Grabe no, lakas ng ugong ng ano, makina. Engine. Kala ko bagyo no. Signal number 5. Yun. Labas yung ano, gulong. Landing gear. Meron pala tayo nakikita ano, mga skyscrapers, high-rise buildings from afar. Yan ay ang Alabang Muntinlupa. Zoom in natin. Yan. Tama ba? Muntinlupa. Sila lang naman kasi yung ano, 'di ba, yung medyo napapalayo sa NCR, pinakadulo sila. Parang nagiging boundary sila ng ano, Laguna and Cavite province in Metro Manila. Sila yung ano, parang boundary. Asan dyan yung ano, Azor residences na tinuluyan natin. Tama ba? Alabang ba yan? O Las Piñas? Parang Alabang nga. Muntinlupa City. So just in case na nagtataka kayo na sa sobrang daming mga skyscrapers, sobrang daming mga business parks sa kanilang lugar, mga condominiums and hotels, pero nga bakit hindi sila pasok sa top 10 richest city in the Philippines in terms of assets? Kasi yun lang kasi yung assets nila, no? Wala silang mga rice fields, wala silang agricultural products, puro lang sila commercial. Tapos kung tinay yung tao, hindi maabot ng millions. Unlike Zamboanga, napakalapad ng ano, ng lupain. Kaya Zamboanga City and Davao City, pasok sila sa top 10 richest city. Although natanggal na si Zamboanga. Kasi napakalawak ng kanilang land area. Parang shadow na siguro yun ang ulap kanina. Ayun o, Azor Residences. Yan, Azor Residences. Ganda dyan. Sulit magano dyan, staycation. May swimming pool na akala mo talaga nasa Boracay ka. White sand. Although artificial, hindi siya artificial, parang ano lang, naghakot lang sila ng buhangin, inilagay dyan. Azor Residences. Ayan o, may mga nagtatanggalan na ng ano, ng seatbelt. Shout out pala sa mga nanonood dyan ha. Alam nyo, habang umaandar pa yung ano, aeroplano, huwag muna kayo magtanggal ng ano, seatbelt. O kasi ang dami pang ano, as long as hindi pa talaga ano, hindi pa binuksan yung ano, yung pintuan para lumabas ang mga tao, huwag muna kayo matanggal ng seatbelt kasi ang dami pang mangyari, no? Habang nakaandar pa yung makina, habang gumagalaw pa. So yun, dami natatanggalan, no? Excited? Wala naman premium, nagmamadali yung iba. Ana for Japan. Ana banana baby, I love you a lot. We go to a party. Diba? Parang ilang inyong mga kapitan.
dami ng paling sa mga sandali. Naka-turn on pa yung ano eh, seatbelt On behalf of your entire Cebu Pacific team, headed by seatbelt Captain sign. Landon, Pero ang dami na mga natatanggal ng seatbelt. and First Officer Ivan Brillante. Together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It's Okay. truly a pleasure having you all on So, board, and we do hope to fly you kung home. si First Captain itong ating piloto ay nasasabi in behalf of Cebu Pacific, I would like to say thank you for flying with us, and we hope that for your next trip or next tour or next flight, next journey, you're going to join with us. Ayun ba yun? So ako naman si Galada Explorer na nagsasabi ko sa inyo na maraming salamat sa pagsama sa atin throughout the flight or sa buong journey ho natin, sa buong flight from Davao City to Naiya International Airport, Manila. Maraming salamat sa walang sawang suporta at panonood at pagsusubaybay.